Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. August 21, 2022, pumutok ang balita na nakunan sa CCTV ang pag-atake ng isang lalaki sa isang apartel sa Taguig. Tila nag-amok ang lalaki at sunod-sunod na putok ng baril ang umalingasaw sa barangay Fort Bonifacio. Sa kasamang palad, 3 tao ang napatay ng lalaki. Isa sa mga ito ay ang OFW na si Angelica Belina. Subalit, sino naman kaya ang may gustong mawala si Angelica? Ano kaya ang kanyang motibo? Ang babaeng biktima ay kinilalang si Marie Angelica Belina, 25 years old. Nagmula si Angelica sa barangay Calapan City, Mindoro. Si Angelica ay nag-aaral sa Divine Word College of Calapan. Nagtatrabaho ang babae sa Japan bilang isang OFW. Marami umanong naging trabaho si Angelica sa supermarket, tagapak ng sibuyas at marami pang iba. Ang nanay ni Angelica ay si Aida Belina. Nagkaroon si Angelica ng isang anak sa dati niyang karelasyon. Sa paglipas ng panahon, nakilala ni Angelica ang lalaki na si Julian Pinangbatang Jr. o Jimboy, 28 years old. Si Jimboy ay isang sundalo ng Philippine Navy at nagsimula siyang maging parte ng ahensya ng taong 2016. Nagmula si Jimboy sa bayan ng Pangasinan. Naging magkarelasyon sina Angelica at Jimboy. Sila ay nagkaroon ng isang anak at nakatira noon sa poder ng pamilya ni Angelica. Subalit hindi naging maayos ang relasyon nila at kalaunan ay naghiwalay din sina Angelica at Jimboy. Ang dalawa pang biktima ng pamamaril ay kinilalang sina Mark Ian Desquitado at Shane Joshua Branzuela. Si Mark ay isang grab driver na dapat maghahatid kay Angelica na lilipad na papuntang Japan. Isang estudyante naman si Joshua. Ang dalawang lalaki ay nakatira sa barangay Fort Bonifacio. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, posibleng love triangle at crime of passion ang motibo sa nasabing krimen. Ang pagsuko. September 1, 2022, sumuko sa programa ni Senator Raffy Tulfo ang suspect na si Jimboy. Kasama pa nga ni Jimboy ang tatay niyang si Julian. Sa programa, ibinigay ni Jimboy ang kanyang statement tungkol sa nangyaring krimen. Ayon kay Jimboy, nagawa niya ang krimen dahil sa ang ex-girlfriend niyang si Angelica. Simula umano na magsimula ang kanilang relasyon, marami siyang naranasan na hindi kaaya-aya mula kay Angelica. Sinabi ni Jimboy na di umano'y tinatapak-tapakan ni Angelica ang kanyang pagkatao bilang lalaki. Hindi din daw siya nirerespeto ng kanyang ex-girlfriend. Dagdag pa ni Jimboy, buong puso niyang minahal si Angelica at ibinigay niya ang lahat ng pangangailangan nito. Hanggang sa isang araw, pinapili ni Angelica si Jimboy, kung ang kanyang trabaho o si Angelica. Ayon sa salaysay ni Jimboy, sinabi sa kanya ni Angelica na sa Mindoro na lang siya manatili kung saan nakatira si Angelica. At dahil na rin gusto ng babae na lagi niyang kasama si Jimboy. At dahil nga sa pagmamahal niya kay Angelica, sinunod ni Jimboy ang kagustuhan ni Angelica. Ang nasa isip kasi ni Angelica, pwede namang mag-apply ng trabaho si Jimboy sa Mindoro o hindi naman kaya'y magtayo sila ng negosyo. Sinabi din ni Angelica kay Jimboy na pwede siyang mag-apply na maging bata ng mayor nila sa Mindoro. Kahit na naka-duty noon si Jimboy sa Cavite, humanap siya ng paraan para makabiyahe papunta kay Angelica sa Mindoro. Isinakripisyo at binitawan ni Jimboy ang profession niya bilang isang Navy para lang maibigay ang kagustuhan ni Angelica. Kaya magmula noon, hindi na pumasok pa sa trabaho si Jimboy at idineklara na siyang awol.
Nang nasa Mindoro na si Jimboy, nagtayo siya ng isang negosyo na paresan. Subalit sa lahat ng ito, ang kapalit daw na ibinigay ni Angelica kay Jimboy ay pagdataksil at pangloloko. Sa pagkukwento ni Jimboy, kahit na magkarelasyon sila noon ni Angelica, nagkaroon daw pa rin ito ng kontak sa dati nitong karelasyon na tatay ng una niyang anak. Bukod doon, nagpaplano din daw si Angelica at ang ex-boyfriend nito na magkita ng palihim. Kaya naman, matinding galit ang nanaig kay Jimboy nang malaman niya ito at nabugbog niya ang ex-boyfriend ni Angelica. Alam umano ng buong pamilya ni Angelica na ganun ang sitwasyon nila noon pero wala man lang ginawa ang mga ito. Ni hindi man lang pinagsabihan si Angelica na mali ang kanyang ginagawa. Sa pagpapatuloy ng salaysay ni Jimboy, nabuntis umano si Angelica at dapat ay kambal ang kanilang magiging anak. Nagpapadala noon ng pera si Jimboy para panggastos si Angelica habang ito ay nagbubuntis. Subalit, di umano ayon kay Jimboy, hindi itinuloy ni Angelica ang pagbubuntis niya at kakunsyaba pa ang nanay at kapatid nito para mawala ang batang dinadala niya noon. Hanggang sa isang araw, bigla na lang iniwan ni Angelica si Jimboy. May narinig pa si Jimboy mula sa pamilya ni Angelica na wala man lang siyang itinutulong habang nakatira siya sa bahay ni Angelica noon. Subalit, hindi sumang-ayon si Jimboy sa statement ng pamilya ni Angelica. Marami umano siyang ibinenta para lang may maibigay na panggastos kay Angelica at sa kanilang anak. Tinga ang mga luho ni Angelica na bingo at casino ay sinusuportahan ni Jimboy. Nang sila ay hiwalay na, nalaman na lang ni Jimboy na inutusan pala si Angelica ng kanyang mga magulang na siya ay hiwalayan. Ang pangyayari. August 21, 2022, nagkita si Angelica at Jimboy para mag-usap. Ang gusto kasi ni Jimboy, marinig mula kay Angelica ang dahilan kung bakit siya iniwan nito at mag-sorry sa kanya. Ngunit tumawa lang daw si Angelica at walang ibang sinabing eksplanasyon. Matapos daw nilang kumain, hinatid na ni Jimboy si Angelica sa transient house na tinutuluyan nito sa Taguig. Subalit may nakalimutan umano si Jimboy kaya tinawagan niya si Angelica para iabot ang 3,000 pesos na panggastos sana sa kanilang anak. Ang pera pa nga umano na ito ay ibinigay kay Jimboy ng bago niyang girlfriend. Malapit na siya sa tinitirhan ni Angelica, nakita niyang nag-uusap ang tatlong mga biktima na sina Angelica, Joshua at Mark. Tila nagdilim daw ang paningin ni Jimboy kay Angelica dahil bumalik sa kanya ang lahat ng masama niyang karanasan kay Angelica. Dagdag pa ni Jimboy, parang hindi nagbago ang ugali ni Angelica dahil karelasyon na niya si Joshua at may boyfriend pa ito sa Mindoro. Maya-maya pa, habang naglalakad si Jimboy, binaril niya si Joshua. Makikita naman sa CCTV na nagawa pang makapasok sa loob ng transient ni Angelica. Subalit sa kasamang palad, nasundan siya ni Jimboy at siya ay binarilin. Nagsalita naman ang nanay ni Angelica sa nasabing programa. Ayon kay Aida, napakasakit ng ginawa ni Jimboy sa kanyang anak dahil itinuring niyang anak si Jimboy nang tumira ito sa kanila. Kinausap din sa programa ang nanay ng isa pang biktima na si Mark. Ayon sa nanay nito na si Laura, hindi siya makapaniwala na nagawa ni Jimboy ang krimen sa kanyang anak. Magkababata daw kasi ang sospek at ang biktima. Tinanong din ni Laura si Jimboy na bakit dinamay niya pa si Mark at naulila tuloy ang 5 anak nito. Sumunod na nagbigay ng kanyang pahayag ang nanay ni Joshua. Base kay Lynn, hindi niya alam kung saan magsisimula sa lahat ng gusto niyang sabihin kay Jimboy. Lalo na ang pagpatay nito sa kanyang anak. Pinabulaanan naman ni Lee na may relasyon noon si Joshua at Angelica nang mangyari ang krimen. Ang katotohanan umano, nagkaroon ng relasyon si Joshua at Angelica noon
bago pa man makailala ni Angelica si Jimboy. Napakalungkot at napakasakit lang ng ginawa ni Jimboy kay Joshua dahil graduating na ito. Marami pa sanang pangarap si Joshua, subalit lahat ng iyon ay hindi na mangyayari pa. Sa huli, sinabi ni Lynn kay Jimboy na siya ay walang puso. Tinanong naman ang tatay ni Jimboy kung ano ang masasabi niya sa lahat ng nangyari. Ayon kay Julian, siya ay dati ring sundalo ng Navy. Bago sumuko ang kanilang anak, ilang beses may nagpunta sa kanilang bahay sa Pangasinan at hinahanap si Jimboy. Ang mga nagpuntang iyon ay mga pulis na armado. Ilang araw bago ang pagsuko, kinontak siya ni Jimboy at sinabing kay Senator Raffy Tulfo lang siya susuko. Hindi naman nag-atubili si Julian na samahan ang kanyang anak sa programa. Dagdag pa ni Julian, masyado daw maluho si Angelica kaya marami nang naibentang gamit si Jimboy at halos lahat na yata ay nautangan na ng kanyang anak. Sinabi din niya na nagalit siya noon kay Jimboy nang malaman niyang ipinaubaya ng kanyang anak ang kotse kay Angelica. Isinanla umano ni Angelica ang kotse para panggastos niya papunta sa Japan. Sinabi din ni Julia na nabigla siya na nakagawa ng krimen ang kanyang anak na pumatay ng isang tao. Binigyan naman ni Senator Raffy Tulfo ang tatlong pamilya ng biktima na tig-500,000 pesos bilang tulong. Bukod doon ay nagbigay uli si Senator Raffy ng pera panggastos sa iba pa nilang kailangan. Lubos naman na nagpapasalamat ang mga pamilya ng mga biktima sa lahat ng tulong na ginawa ng programa ng senador. Nasa programa din noon ang mga pulis ng Taguig para arestuhin si Jimboy. Bukod sa kasong murder, may 4 na warrant of arrest pala si Jimboy para sa 3 kaso ng carnapping at 1 kaso ng robbery. Inamin naman ni Jimboy ang lahat ng kasong ito. Para sa unang sasakyan na kanyang ninakaw umano ng 2019, nagawa niya ito bilang ganti sa isa niyang officer matapos siyang paasahin na makukuha ni Jimboy ang kanyang leave balance pay. Kalaunan, nang nakuha na ni Jimboy ang pera ay ibinigay niya ito kay Angelica. Sinabi din ni Jimboy na wala siyang pinagsisisihan na pinatay niya si Angelica at handa na siyang makulong habang buhay. Sa huli, sinabi ni Julian kay Jimboy bago ito arestuhin na, "Kaya mo yan, anak." Dagdag pa ni Julian, sundin lang ni Jimboy ang lahat ng patakaran at wag nang kalilimutan na tumawag sa Diyos. Naniniwala si Julian na balang araw mabibigyan ng kaliwanagan ang lahat at makakamit ni Jimboy ang kapayapaan. Dinala si Jimboy sa police headquarters ng Taguig City para isagawa ang mga proseso laban sa kanyang mga kaso. Bago ipasok sa kulungan si Jimboy, dinala muna siya sa City Health Office para ipamedical. Nanatili muna si Jimboy sa kulungan habang inaayos pa ang mga kaso ng murder at inaantay ang paglabas ng commitment order laban sa kanya. Inamin naman ni Jimboy sa pamilya ng kanyang mga biktima na hindi sapat ang sorry para sa kanyang ginawa pero handa naman siyang pagbayaran ang lahat ng iyon. September 5, 2022, lumabas na ang commitment order kay Jimboy kaya inilipat na siya sa Manila City Jail. Kasalukuyang dinidinig pa din ang mga kaso ni Jimboy at wala pang final na hatol para sa pagpatay niya kina Mark, Joshua at ang babaeng dati niyang minahal na si Angelica. November 2022, lumabas ang balita na si Jimboy ang itinuturing na mastermind sa isang kidnapping sa Cavite habang siya ay nakakulong. Nasa EDSA Balintawak umano ang mga biktima nang makatakas ang mga ito sa mga nangnakip sa kanila. Ayon sa isa sa mga biktima, may bibilhin sila dapat na lupa. Pero nang makarating na sila sa lugar, bigla na lang silang kinidnap. Ang kausap daw nila tungkol sa lupa ay si Jimboy. Hanggang ngayon ay patuloy pa din namang iniimbestigahan ang kaso na ito.
Sa huling panayam sa nanay ni Angelica na si Aida, inamin nitong inagaw lang ni Jimboy si Angelica sa dati nitong karelasyon na isa sa mga biktima na si Joshua. Isang araw na lang may nakapagsabi daw kay Aida na ilayo niya si Angelica kay Jimboy. Pinilit naman ni Aida na palayuin ang anak sa lalaki, subalit ipinaglaban ni Angelica ang pagmamahal niya kay Jimboy noon. Nabulaanan naman ni Aida na si Angelica ay nagsusugal dahil si Jimboy daw ang nagturo ng mga ito sa kanyang anak. Hindi din pinatotohanan ng mga kapatid ni Angelica ang lahat ng sinabi ni Jimboy tungkol sa kanilang kapatid. Ipinasa Diyos na lang nila ang lahat at umaasa silang makakabangon sila sa pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Ang gusto lang ni Aida at ng buong pamilya ni Angelica na sana ay mabigyan ng tamang hustisya ang nangyari kay Angelica at sa iba pang mga biktima. Ano ang opinyon nyo sa ating kwento ngayon? Nagsasabi kaya ng katotohanan si Jimboy o ito ay nagsisinungaling? Ano kaya ang dapat na hatol para sa kanya? Ano kaya ang tingin nyong naging motibo ni Jimboy para magawa niya ang krimen? Selos o galit? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!